Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin, mainit na mainit pong pinag-uusapan ngayon ito. Actually, mga ilang araw na to. Simula po nung nagsalita si Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase po talaga pag ang mga Duterte nagsalita eh. Talagang umaabot ng 1 linggo, 2 linggo bago mamatay yung issue. Pero ito, pinick up po lahat ng media. Ito pong natuklasan ni Congressman Ungab kung saan may mga blankong item na niratified na ha. Ibig sabihin, signed by BICAM, signed by mga senador at mga congressman, especially ni Tamba, ni Saldico, Grace po, Senate President, niratified na, no? Pero may mga blanco. Ibig sabihin parang blankong cheque nga, sabi ni Pangulong Duterte. Bahala na sila kung ano maisip nila, kung ilan ang maisip nilang ilagay. Hindi po, kumbaga bawal po yun sa batas. Hindi po unconstitutional. Kaya ang naging 2025 GAA natin ay invalid. Ika nga, sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, kasama po si Congressman Ungab at ilang grupo. Hindi po isang grupo lang. Ilang grupo. Ibig sabihin, mga 2 o 3 grupo ito. Grupo ata ito ng mga lawyers. Yung iba dito, taga Davao. So, yun po ang kasama ni Congressman Ungab. So, ito talaga, pag pinaboran ng Korte Suprema na ibasura ang 2025 budget, either ang magiging budget natin ay yung 2024 or gagawa sila, ang Congress at ang Senate gagawa ng isang mabilisang budget, no? Meron na rin pong nagsampa ng sa Korte Suprema yung grupo nila dating Chief Justice Carpio, sila Cielo Magno. Tungkol naman po ito sa mga pork barrel. Tungkol naman sa AKAP, ganon. Dinulog na rin po ito sa Korte Suprema. Kaya ang daming question. Very, very questionable itong 2025 budget na tinaguriang. Ito na raw yata ang pinaka-corrupt na budget in the Philippine history. Pag-uusapan din po natin, ito matindi rin po ito. Si Congressman Kimer Olaso. Congressman po siya ng 1st District sa Zamboanga, kung saan naghain siya ng panukalang batas na i-firing squad para sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Hindi po ba napakaganda nito? Ha? At ipa-firing squad sa Luneta. Kailangan makita ng mga tao. Parang si Rizal, ano? Kaya lang, iba naman si Rizal. Hero si Rizal. Ito mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Bago barilin yan, talagang siguro mumurahin pa ng mga tao yan. Hindi maaawa sa kanila ang mga tao. Dahil mga magnanakaw Sa dami ng magnanakaw, ang dami na palang naghahain ng death penalty para sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Nakakalima na pala. Pang-5 na po pala ito. Pero anong ginagawa ng mga nakaupo? Hindi po pinapansin pa Tignan po natin ito sa pagkakataong ito. So unahin po natin ito pong yung grupo ni Congressman Ungab, kung saan hihilingin daw nila sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget. So pakinggan po natin itong saksi. Hindi na natin ipa-plus sa screen kasi medyo mahaba, 5 minutes po ito. Baka makapiright tayo. Pakinggan nyo na lang po. Iginit na isang kongresista na mali at iligal ang pagpuno sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget. Illegal. Kaya iaakit na raw ang issue sa Korte Suprema. Yon. Tingin naman ng Senate President, walang mali sa proseso. Ay, syempre. Saksi, si Joseph Moro. Sabi ni Senate President, wala daw mali sa proseso. Sinabi ng ate ng presidente,
no? Hindi siya pumirma kasi marami siyang nakitang mga blanco, mga anomalya. Ibig mo sabihin sinasabi mo mali. Paano ba ito? Ibig mo sabihin parang kinokontra mo yung ate ng presidente, si Amy Marcos. O di ba sinabi ni Amy, hindi siya pumirma kasi maraming anomalya Tapos sasabihin mo ngayon, walang mali. No? Tuloy nga natin. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang visa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ayun. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halagas na budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratifikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee na may mga blankong provision. Nakita niyo po yung mga amount? Billion. 100 billion, 45 billion. Hindi po ito simpleng 125 million confidential fund. Billion po ito ang mga inaakusa sa kanila, no? Kay Vice President 125 million lang at hindi buong 125 million. May 70 million lang na disallowed. Hindi pa yun ng buo, hindi pa buo yun. Ito po, grabe. 100 billion, 45 billion, ang lalaki po ng halaga. Kaya talagang dapat panggigilan ito. Dapat tama rin yung media, no? Ibinabalita ito. Naisip ko rin yung mga oligarko, ayaw siguro nila nito Kaya lahat ng mga kilalang mainstream media, kumbaga yung mga sikat na mainstream media dito, ABS-CBN, GMA Network, TV5, talagang binalita nila po ito. Siguro ayaw ng oligarko. Kasi ang oligarko, yung mga negosyo nila, mga supplier sila Mga supplier. Kapag yung budget ng ating bansa naipamulsa lang ng mga politiko, hindi napunta sa totoong project. Parang wala silang kita doon Di ba? Naibulsa lang Ano kikitain ng mga oligarko? Halimbawa na lang, mga supplier ng semento. wala silang kikitain, hindi na isa proyekto, na ipamulsa lang. Kaya pinapalagan po ito rin ng oligarko kasi hodang tamaan si Tamba, tamaan yung presidente, wala silang pakialam. Basta ibabalita nila ito. At hindi maganda ito para sa administrasyon. Kawawa sila dito. Talagang malalantad yung corruption nila. No? For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga, itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratificahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratificahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang ininagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magic magician. Yung seeing it after, wala yun, hindi yun nag-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratifikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. At kung bakit na-ratify
na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senator Amy Marcos Yan. ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Naalala ko yung sinabi ni Bersamin, no? Sinabihan niyang fake news si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte yung blank check. Blanco nga itong mga item. Sinabi rin po ni Senator Amy, E.S. Bersamin. Ibig mo sabihin, sinasabihan mo rin na fake news si Senator Amy. Kasi naunang sinabi na ni Senator Amy, December pa lang eh. Nahuli na nga yung grupo nila Pangulong Duterte. Sasabihin mong fake news. Eh di sinasabihan mo rin si Amy na fake news. Ganon din po si Bongbong. Sinabihan niyang liar si dating Pangulong Duterte. O di parang sinasabihan mo rin na liar yung ate mo. Eh ate mo ito. Parehas sila ng sinasabi tungkol sa blanco, no? Na niratified, inapprove ng BICAM. Ang dapat sumagot dito, nagtataka nga ako bakit daw si E.S. Bersamin ang sumasagot. Ang dapat sumagot dito si Tamba, si Saldico, si Grace po. O sabihin natin kasama na si Chis Escudero. O ano sinasabi ni Grace po ngayon? Wala. Si Tamba, sabi ng balita, hinihintay pa namin ang tugon ni Speaker Romualdez pero wala pa. Walang tugon eh. Walang sinasabi. Kung walang anomalya, kung mali ang sinasabi ng grupo ni Pangulong Duterte, madali lang nilang maipapaliwanag. 'Di ba? Kung wala silang ginawang mali, kung tama yung paggawa nila ng 2025 budget, kung walang anomalya, madali lang maipaliwanag, madali lang nilang masagot. Bakit hindi sila nagsasalita? Especially Grace po. Pinangakuan ka ba ng appointment, pwesto sa gobyerno dahil magtatapos na ang iyong termino? Yan tayo eh. Umano na ako at tuluyan hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga nangyari. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ng datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirma. Yung gulat-gulat ay yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amount. Hanggang enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Ano naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre ngayon, napirmahan may ako na napuno na eh. Niratifikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Naalala natin yan, di ba? December, may picture-picture pa eh, sa Malacanang eh. No? Masusing binubusisi ang national budget, di ba? Naalala nyo yan? Yun nga ang tanong, sino nag-fill in the blanks? Yung mga blanco na in-approve ng BICAM, sinong nag-fill in the blanks niyan? Paulit-ulit na natin sinasabi. Ayon kay Vice President Sara Duterte, dalawa lang ang gumagawa ng budget ng Pilipinas. Si Tamba at si Saldico. Si Grace po, sunod-sunuran lang. Pangangakuan na lang ng pwesto. Okay, pipirma na. Tama talaga yung sinasabi ni BP Sara. Diba? Dalawa lang talaga ang nasusunod. Ngayon, para maipagtanggol ng Malacanang yung ginawa nilang budget nung dalawa, kunyari may picture-picture, binubusisi, may tinanggal na unprogrammed fund, hangin lang pala yon. Wala namang pera talaga dun sa unprogrammed fund. Tapos may binawasang konti sa saan ba yun? Yung 26 billion na binawas. Wala rin po yung binito ng Pangulo, hangin lang. Pampakita lang, pampalubag loob lang.
o para may masabi lang na may naibito. Pero kung pag-aaralan nyo, hangin lang, wala ring kwenta. Inapprove pa rin, pinirmahan pa rin ni Presidente. Pag-aaral ng GMA Integrated News Research hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. Ang laki! 110 billion pesos ito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget sa Senate President Francis Chisa Nako! Escudero. Pinakita nilang unang Ito na naman. na may pirma ako, nakasaad doon, autoritado, ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Hindi pa rin maintindihan ni Cheese or nililigaw pa rin ng taong bayan. BICAM nga yung niratified ng BICAM, yun ang tinutukoy. Yung kampo ni Ungab, yung sinabi ni Senator Amy, yun ang tinutukoy, no? Hindi yung GAA. Ito pong si Cheese Escudero, pwesto po ito eh. May nagpwesto dyan eh. Tatlo lang ang naisip natin. Kita mo ang nangyari. Ginawa siyang waiter nung isa. Yung speaker naman, ipinagtatanggol niya. Magtataka ka, mas mataas siya sa speaker. Unang-una, milyon ang boto na nakuha niya. Versus kay Speaker Tamba, 100,000 lang yata doon sa distrito nila. Mas mataas siya. Ipinwesto siya bilang Senate President para magpakaaso, magpakatuta. No? Grabe, para lang sa pwestong Senate President. Eto ka ngayon, tagapagtanggol ni Tamba, tagapagtanggol ng Presidente, at nung First Lady. Yan yung buhay mo ngayon. Napakababa ng uri ng pagka-Senate President mo. Kaya sinasabi natin nakaraan ito na yung pinaka walang kwentang Senate President in the Philippine history o sa lahat ng naging Senate President. Mas okay pa si Subiri. Si Subiri hindi nila mapasunod O kaya lang natsugi. Kasi hindi nila mapasunod Parang si Corona lang yan. Pina-impeach ni Noynoy. Bakit? Hindi rin mapasunod ni Noynoy Biruin mo yung Hacienda Luisita nila kumbaga naghatol ang Supreme Court, ang Chief Justice ay si Corona. Kumbaga naghatol na kontra sa Pangulong Noynoy Aquino. Kaya pinag-initan Ibig sabihin, hindi nila ma-pressure, hindi nila mapasunod si Corona, kaya in-impeach. Kaya naman natsugi si Mig Subiri, hindi rin mapasunod. Kaya ito inupo nila. Ayan, sunod-sunuran, aso, tuta na Senate President. Napakasaklap po yan. Imbis na magtatanggol sa taong bayan, kakampi sila. Kakampi siya. Doon sa, kumbaga, alam nyo na. Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilim na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo sa ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. hinihingan pa namin ng pahayag sa Speaker Martin Romualdez para sa GMA. Hinihingan pa ng panayam si Speaker Romualdez. Wala pang tugon. Sabi ni Cheese, dahil mag-i-eleksyon, parang politika lang daw ito. Trillion pesos ang budget natin. Yan ang pinag-uusapan dito. Trillion na mapupunta sa inyo. Meron na nga kayong akap, di ba? Saan nyo dadalhin yan? May pamimigay nyo ba yan?
Oh, shoot, 5 billion yung parte nyo dyan. 26 billion yan eh. Pinartihan kayo ng 5 billion. 21 billion natira sa Congress. O saan nyo dadalhin yan? Yung 5 billion na yan. Ang laki-laking pera niyan. Trillion ang budget ng Pilipinas. Kaya dapat lang na busisiin ito. At kung may nakita, dapat lang na pumunta sa Korte Suprema. Yung mga kagaya ni Congressman Ungab. Hindi po ito, kumbaga, walang kwenta. Hindi po ito pamumulitika. Pera ng bayan na po ito at trilyon ang pinag-uusapan dito. Kaya itong si Chis Escudero, wala akong kaamor-amor dito eh. Yung sinabi na nga ni Amy Marcos, parang kinokontra pa nila kapatid ng presidente yun, ate ng presidente. O, di ba? Tapos parang may sinabi pa si Chis na parang peke yung hawak ni Ungab. Kasi meron daw doon na may pirma siya, meron din namang dokumento na wala siyang pirma. Ano ba yun? Ang sinasabi dito, yung kabuuan, inapprove nyo. No? Kabuuang budget sa BICAM, inapprove nyo, niratified nyo. Kahit sa isang papeles, sa isang page, wala kang pirma, ang importante yung kabuuan, inapprove nyo. At yung ibang senador na pumirma rin, kagaya ni Sherwin Gatchalian, biglang sasabihin na lang nila, wala kami nakitang blanco, wala kami. Depensa nyo na lang yon kasi pumirma kayo eh. O, di ba? Ano pang magiging depensa nila? Ang magiging depensa, ay, hindi namin alam yan. Hindi namin nakita, wala kami nakita. Ganun na lang, kasi pumirma kayo eh. Ini-interview ba yung mga hindi pumirma? O kumbaga, dumidepensa ba yung hindi pumirma? Kagaya ni Senator Amy, hindi pumirma. Sila Bato, si Bongo, hindi sila pumirma. Ini-interview ba sila? Dumidepensa ba sila? Hindi. Yung mga pumirma lang ngayon ang dumidepensa. Kasi, wala na eh. Kailangan ng dumipensa eh. Andyan na yung media, nasa harap mo na. So, magmamaang-maangang ka na lang. Ay, wala kami nakita. Wala kami nakitang blanco. Ano yung hawak ni Ungab? Ano yung kopya sa Senado? Naibalita pa yan. Tinanong ng anchor yung isang reporter na nasa Senado. May hawak siyang dokumento. Kopya iyon, galing sa Senado. Ang sabi ng anchor, eto yata yun, yung payat yung mukha na lalaki. Ang sabi ng anchor, tinanong yung reporter, parehas ba yan nung kopya ng Senado, yung kopya mo na hawak? Opo, parehas po. Wala din bang pirma yan? Kagaya nung sa Senadong kopya na walang pirma, walang blanco, kumbaga blanco. Opo, blanco rin po ito. Ibig mo sabihin na Chis Escudero gagawa ng peking dokumento si Ungab, no? Tapos ihahain sa Korte Suprema? Ano ka? Ano tingin mo sa Korte Suprema? Mapepeke? Parang pinapalabas ni Chis yung kwento peke eh. Politika lang daw eh. Ibig mo sabihin, sila Ungab pupunta ng Korte Suprema, magdadala ng peking dokumento. Wag naman kaming gaguhin, wag naman kaming gawing tanga nitong Senate President na itong walang kwenta. So, punta na po tayo dito sa firing squad. Ito maganda. Yung mga magnanakaw dyan, dapat maaprubahan to. Mga firing squad, yung mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno, pati mga appointee sa bawat departamento. Ito, papasukin natin. Patayin sa firing squad Oy! ang mga nangungurakot sa gobyerno. Oh! Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa yan. Yun! Dapat matindi ang parusa sa mga magna, sa mga opisyal ng gobyerno, mga politiko. Dapat matindi.
ano ba yung pinakamatindi? Wala na pong titindi pa sa death penalty. Yan yung parusang, wala nang titindi dyan. At ang parusang gusto ni Kimer Olaso, congressman ng Zamboanga, ay firing squad sa Luneta. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa Kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng Sandigan Bayan na Yun. sangkot sa graft and corruption, Yun. conversation of public funds, at plunder. Oh. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang polis at sundalo. Yun. Inihain niya ni Zamboanga City 1st District Representative Kimer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay Paparis ko sa Luneta, Yun. di ba? Para makikita ng taong bayan Oo. kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katigan ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat naapila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya Katoliko. I'm a Roman Catholic by birth, but sabi ko, I think we have to put this in our country. Kailangan para tumino yung bansa natin. Ang chairman ng Quad Committee na si Representative Ace Barbers, kabilang din sa nagtutulak na maibalik ang death penalty sa heinous crimes. Naniniwala siyang plunder lang. Dapat ang maisama rito. Sa ngayon, 5 na ang panukalang batas na nakahain dito sa Kamara para sa muling pagpapataw ng death penalty dito sa bansa. Pero lahat ito hindi pa umuusad at nakabinbing pa rin sa House Committee on Justice. Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega naman sinabing kailangan munang pag-aralan mabuti ang sinusulong na death penalty. Lahat naman po ng tao ay may karapatang bumabuhay. My stand is definitely no to death penalty talaga ako. Sira ulo din ito. Di ba narinig nyo? Pinag-aaralan daw nila. Pinag-aaralan. Pero nung bandang huli, sabi niya, no to death penalty talaga ako. Bakit mo pa pinag-aaralan? Di ba? Kung no to death penalty ka pala, anong silbi ng pag-aaral mo? Di mo ba? Bakit mo pa pag-aaralan? No to death penalty ka. Ganito kasi yan Ito, ipinwesto rin sa Congress, itong si Paulo Ortega. May posisyon po yan sa isang committee. Bago ka iposisyon dyan, mag-uusap yan, magmi-meeting yan. Baka may maghain ng panukalang batas tungkol sa death penalty. Huwag mong i-entertainin. Yes, sir. Sige, pwesto ka dyan. Yan ang ginagawa ngayon. Panglima itong panukalang batas for death penalty. Hindi umuusad. Tapos, hanggang ngayon, pinag-aaralan, matatapos na ang 19th Congress, pag-aaralan mo pa rin. Hindi ba panggagago yan? Sabihin mo na lang, hindi kami pabor dyan. Tapos, sasabihin mo pa, pag-aaralan, di ginagago mo na taong bayan yan. Sabihin mo na lang, hindi kami pabor dyan, kaya hindi umuusad yan. Uutuin mo pa Uutuin mo pa taong bayan Ang death penalty na ibalik to dati, nung panahon siyempre ni Makoy, may silya elektrika. At nung panahon ni Erap na ibalik yung death penalty. Ang unang tumutol dyan ay si Tito Soto. Of course, yung mga simbahan, lalo na Katoliko. Si Tito Soto talaga ang natandaan ko dyan. Kita mo ngayon, Tito Soto, yung tinututulan mo. Kita mo ngayon ang korupsyon, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang daming politiko, ang daming empleyado ng gobyerno, ang dinadambol ang pera ng bayan. Paano ngayon yan? Sabi, hindi naman nasolusyonan ang krimen dito sa bansa tungkol sa death penalty na yan. Kaya inimpeach nila si Erap at binalik inalis yung death penalty. Ngayon po, baka balikan ako ng mga BBM supporter. Bakit si Duterte, nung panahon niya, bakit hindi na ipasa yan? Simple lang sabi ng aming Pangulong Rodrigo Duterte.
Ang sabi po ni Tatay Diggs, no? Kampanya pa lang. Papatayin ko kayo. Di ba? O bakit mo pa isusulong death penalty? Death penalty. Ang sabi niya, papatayin ko kayo. Di ba? Nangyari. Bye-bye. See you po next time.